Magandang gabi everyone, magandang gabi mga ka-blender. Ito na naman tayo, mag-analyze tayo ng laro ko. Hyperbullet pa rin, Hyperbullet 2+1. Ang kalaban natin si Lolisami. Lolisami ng Norway. Isang 1457 player rated na taga Norway to, kababayan to ni kababayan to ni Magnus Carlsen. Shoutout pala ng sa mga taga Butuan, tsaka taga Ruhas Capiz, mga taga Lasaging dyan, lalo na sa Magno family. Shoutout sa inyo dyan, more power. Simulan natin. Nag-E4 ako. E5 siya. Nag-bishop opening ako. Ayan, develop lang. Nag-C6. Nag-Italian game ako. Yan. Dito medyo na-surprise ako kasi ito yung Rosso Gambit. O kung anong saktong pag-pronounce nitong Rosso Gambit na to. Or pa-comment na lang kung anong saktong pag-pronounce. Kung alam nyo. Paborito ko kasi itong opening sa black. Para siyang para siyang King's Gambit na black perspective. Ang kaibahan lang kasi sa sa King's Gambit. Yung King's Gambit kasi pwede mong i-refuse Pwede mo siyang tanggihan. Yung gambit din ito hindi. Kasi pag hindi mo i-accept yan, ma-distract yung knight mo diyan sa sa F3. Ayan. Kaso kailangan talaga yung i-accept yan. Yan yung paborito kong opening sa black gambit. Pero ang risk kasi itong gambit na tinatawag na Rosso Gambit, binuksan niya agad yung diagonal ng queen sa gilid ng king ng black. Yan yung yan yung risk doon. Kasi pag hindi makaligtaan ng player na italon yung knight sa h8, pagka windang yung black sa kakadepensa. Kaya kung titingnan nyo yung arrow ng black, sa priority yung yung pag-develop ng knight dun sa F3, F6. Kaya ako kinapture ko na yung knight. Ayaw kong tumulak siya. Yung pawn. Tumulak siya. Yan yung proper na ang karamihan na mga reply ng mga beginners, mga intermediate, ganon, yung hindi masyado alam sa opening. Kung napapansin mo, yung knight na yan nasa F3 ko, nasa F3, walang saktong square. Ang karamihan ginagawa nila, ina-atras lang nila yan, binabalik nila sa original square, or yung queen ilagay sa ibabaw ng king. Yan yung remedyo, pero lahat yon mali. Ito yung reply ko. Sana magustuhan nyo. Yan yung reply ko. Brilliancy. Binigyan ako ng brilliancy ng computer, ng engine. Sana kung magustuhan nyo tong na yung reply ko, please comment na lang. Subukan nyo sarili nyong Rosso Gambit. Yan, binigyan ako ng brilliancy. Brilliant daw yan, sabi ni engine.
sacrifice rook. Ang purpose ko dyan, buksan yung ano, yung deadly diagonal direct to the king niya, check. Napansin, alam ko napansin niya yan eh. Yan, napansin na nga, hindi develop niya yung knight. Kinapture ko na yung isang knight. Ang purpose ko, para makatipid ako sa tempo. Yan, mali yung ano. Para sa akin eh, ano eh. Mali yung ano yan, yung reply niya. Mas maganda, mainam, yung isang pawn yung nasa ibabaw ng queen yung ipang capture niya. At the same time, nakatipid siya ng tempo sa pag-capture. Binuksan niya pa yung diagonal ng bishop niya. Castling ako. Yan o. Kung kanina niya yung kinapture, okay sana. Yan yung pang-capture niya. Gumasto tuloy siya ng isang tempo. Matras ako, pero ang gusto ng engine dito lang sana eh, sa E2. Capture niya ang pawn ko. Yan. Bishop C5. Narangan ko lang na ano ako, na trigger ako sa bishop na yan. Umatras sa D6. Yan, pinin ko yung knight. Binigyan ako ng ano, good move. Pasensya na mga kablander ha. Hindi ko kasi kabisado lahat ng mga hindi ko pa masyado kabisado yung mga sign na din lalagay ni engine. Yung memorya ko pa. Yan. Mistake. Sacrifice, pero mistake yung binigay ni engine. Ang gusto ni engine, i-treat lang yung bishop ko. Paalisin or anong gagawin. Ang gagawin ko sa bishop ko, umiwas lang ako. Hindi ko kinapture, pero gusto ni engine capture na eh. Ang mangyayari kasi pag kinapture ko yan, magkakaroon siya ng check sa ano, knight ko. Magkakaroon siya ng check sa ano, bishop. Palit-palit lang. Capture ko yung bishop, check niya sa knight. Capture ko ng queen. Tapos capturein ko ng ano, yung queen niya ng bishop. Palit-palit lang. Hindi ko ginawa. Yan, blunder. Siya yung unang nabigyan ng blunder. Ang gusto ni engine, atras lang. Great move. Bigyan ako ng great move. Nakita ko yung pagka-blunder na yon. Check, great move na naman. Yan, capture ko yung isang bishop. Dito lamang na ako ng ano, pyesa. Yan. Long castling kasi double purpose. Depensa na rin yung ano, yung pawn. Pero ito, ano lang to, simplification lang. Kung kayo yung lamang, mga kablander, pilitin yung makipag-simplify na hindi siya makaporma. Yan, develop ako. Meron tayo screen develop. Kinapture yung pawn ko sa D4. Yan, treat ko yung pawn na ano, double pawn sa C6. Depensahan niya. Ang gusto ng engine, atras lang. Depensahan niya. Yan na, mistake. Bigyan ako mistake ni engine. Kaya ang gusto ko kasi mangyari, tinitrick ko siya. Kung sakaling anong gagawin niya, i-ano niya yung rock niya, igagalaw, alin dyan. Oh, na-trick ko nga siya talaga. Rock yung ano, ginalaw niya na doon katabi ng king. Binigyan siya ng bad move or miss. Yan. Binigyan ako ng excellent. Ang purpose ko niyan, double attack doon sa ano, sa pawn, sa C6. So gusto niya dyan, i-treat lang daw yung queen niya eh. Hindi naman makangat yung isang rook niya para i-cover sa pawn.
Sa ganitong position, binigyan ako ng 2.1 valuation bar ni ano. Lamang kasi ako ng isang pyesa. Yan, blunder na naman. Na blunder na naman siya. Ang gusto ni engine, ibaba lang yung bishop eh. Para dipinsahan yung pawn. Kinapture ko na. Capture. Capture. Yan, gusto ni engine, ibabante lang. Pero binigyan mo lang siya ng, ano, ng excellent move ni engine. Capture. Palit-palit. Ayun. It's H5. Yan, threat ko yung ano. Threat ko yung rook niya. Ang ginawa niya, capture in unpasan. Unpasan tawag dyan mga kablander, yung pag ganong klaseng capture. Sa pawn. Capture ko ng bishop. Abante niya. Yun, ginawa ko. Kasi inabante niya yung pawn. Nawalan tuloy ni pinsa yung ano. Yung G4 na square sa bishop. Hindi niya makapture yung ano. Yung ano ko, yung bishop ko. Kasi yung rook niya doon sa ano. Naka-square yung ano ko eh. Naka-skewer yung isang rook ko doon sa undefended niyang rook. Kaya hindi niya makapture. Same time, hindi rin makakalaw yung bishop niya kasi nakapin eh. Nakapin yung bishop niya. Pinabante niya lang. Good move. Kinapture ko na. Capture by the pawn. Capture ko yung pawn. Yan, good. Binakura niya yung king ko. Bante lang. H2. Yung knight ko maganda yung ginagawang trabaho eh. Piniprevent niya yung ano, yung rook sa pagtungtong sa E2. Yan, pakalapit na tayo sa ending. Kung napapansin niyo mga kablander, yung pawn niya tatlo pero magkahiwalay. Ang tawag diyan mga kablander, islands, pawn islands. The more na madami yung pawn's islands, the more na mahina yan. The more na madaling target, madaling ma-atake, yan yung tawag dyan. Kaya kung sakaling maglalaro kayong chess, lalo na sa in-game, pilitin yung wag maging masira yung pawn structure nyo. Kasi sa in-game, dyan yung makikita yung kahalagan, yung healthy pawn ng ano, ng laro. Kagaya sa akin, 2 pawn island lang ako, yung tatlo ko pa, magka tabi-tabi. Kaya healthy yung pawn. Naalagaan ko na maayos yung pawn ko. Yan. H8. Yan, battery na ako. Yan. Treat niya yung ano. Gusto niyang capturein yung ano, yung pawn dun eh. Pero hindi ako umayag. Angat. Kinapture ko na. Bumalik siya. Check ako. Palit-palit na. Takbo, angat. Nilipinsahan ko yung second rank. Baka ano, para makagalaw yung knight ko. Hinarangan ko lang. Gusto ng engine. Okay, pagpalit na ako. Yan. A5. Rook E5. Yan. Banti na yung pawn ko. Yan, check. Angat para walang check. Pero ang gusto ng engine kanina, i-atras ko lang. Ayaw kong atras, abante ako kasi susuportahan ko yung pass pawn ko eh. Ang tawag pala sa ano, mga pagka-blunder, yung pawn na walang nakaharang kahit isang pawn, pass pawn yan. Yan yung ingatan yung ano. Yan yung ingatan nyo talaga pagdating sa endgame. Kasi yan yung talagang magpapanalo sa inyo. Abante ko lang yung pawn, check. Cover ko para walang check. Binakuran niya na naman. Abante ko lang. Yon. Tinabihan ko na. Check ulit. Tinabihan ko yung queen. Yung rook. Yan. Tsaka mga ka-blunder, ito yung tandaan nyo pag in-game.
Kahit sino, kahit na Grandmaster sinasabi to. Pag in-game, king must be active. Dapat aktibo yung king mo. Kasi yan yung, at saka ang sinasabi rin ng mga ka-Grandmaster din, king is the best escort of the game. Yan. Kung titingnan mo, sumusunod ako sa principles ng sinasabi nila. Escort ko yung pawn, aktibo yung pawn ko. Ay, yung king ko. Tsaka yung king niya, hindi niya basta-basta malapit kasi yung rook ko, maganda yung control sa fourth rank. Sa fourth rank ng board. Yan, pinin ko. Takbo niya lang yung Yan, gusto ko lang magsipag-simplify para mawala na yung kinapture niya yung pawn, pero hindi na importante sa akin pawn yan. Ang importante sa akin yung pawn doon sa h6. Side step lang ako. Yan, nabangan niya. Alam ko, kakapture niya talaga yan eh. Yan, bante ko na. Kinapture na. Good move. Kinapture ko rin. Yan, umatras. Dapat nilapitan niya eh. Binakuran ko tuloy. Hindi siya makatawid. Yan. Bante niya po niya. Dahan-dahan na lumapit yung king ko. Yan, gusto niya i-check ko ng knight, pero patuloy lang ako sa paglapit. Yan. Check. Gilid. Capture. Nag-resign na siya dito mga ka-blender. Sana may natutunan kayo at saka na aliw kayo sa video ko. Huwag niyo lang makalimutan mag-subscribe mga ka-blender. Salamat!